Mga kapuso, para raw maiwasan ang mga bulakbol na estudyante ngayong pasukan, maghihigpit na raw ang Quezon City Government. Partikular nilang babantayan ang mga estudyante ang pumapasok sa mga internet cafe kahit oras pa ng klase. Attorney Gabby, eto na, legal ba itong gagawin na pagbabawas sa mga estudyante sa computer shops, lalo na kung class hours? Pwede bang umangal yung may-ari ng net Of course, cafe? pwede silang umangal, pero may mangyayari ba? Diba? Dapat nga matagal na yan para yung mga anak natin alam nating hindi nagbubulakbol. But anyway, pagdating po sa batas, kinikilala po natin na minsan talaga kailangang bumigay ang pribadong interest para sa kapakanan ng nakararami, lalo na yung kabataan natin. So kasong to, ini-exercise lamang ng konseho ng syudad ang sinasabing parents patriae in Latin, na ang estado kuminsan tatayong parent of the country, which is what it means para sa kapanan nga ng mga menor de edad. Actually, medyo nahuhuli na nga ang Quezon City. Dahil matagal nang merong ordinansa laban sa mga pagpasok ng estudyante sa mga internet cafe during school hours sa ibang syudad tulad ng Valenzuela, Davao, Lapu-Lapu City, Marikina at Zamboanga. Nagkaroon na rin yata ng mga attempts na magkaroon ng ganitong batas para nationwide na. Diba? Kasi actually, kuminsan pag nasa mall ka or nasa labas ka, tataka ka, ba naka-school uniform, naglalakwatsa. Pero obviously, sa Kongreso, wala pa pong nagiging batas. But actually, yung DepEd naman, noong 2010 pa lang, meron na silang Memo Circular number 86 na entitled nga, Prohibiting Students in both public and private elementary and secondary schools from going to, hindi lang internet cafe, lahat ng computer shop, malls, theaters, and the like, during class hours. Ang hirap niyan, paano kung makikiprint ka lang? Mga ibang ras. Kailangan medyo makipag-cooperate din yung may-ari ng net cafe, no? Although negosyo kasi yun It takes a village to raise a child. Yes. Ano yung sanctions kung lalabagin itong DepEd circular at itong mga ordinansa? Well, yung DepEd circular, of course, ang sakop lamang ng DepEd ay yung mga paaralan. So yung may liabilidad, yung mga nagtapatakbo ng mga paaralan kung hindi nila mamonitor ang kanilang mga estudyante. Ayon sa DepEd circular, dapat, actually yung kanilang, ang sinasabi nila, unang-una, dapat maglagay kayo ng sistema ng pagdidisiplina. Pag nahuli, di ba? Pag nahuli na. At the same time, paigtingin dapat ang dialogue sa mga magulang, counseling sa mga bata, kasi ibig sabihin, di ba, kulang ng pagsasabi sa bahay, kulang din ng counseling sa mga bata para ma-realize nila na mali actually ang ginagawa nila. And of course, mag-provide ng alternative ways na ma-interest naman yung mga bata at hindi computer ng computer in their spare time. So yung mga club, sports, debate, theater, yung mga ganyan. Yung mga mas exciting na mga bagay ba. So sa ordinansa naman po ng Quezon City, ang kanyang sakop ay yung mga internet cafe at ang unang violation, warning lang muna, tulad nung naklamp yung kotse ko this morning, hindi clamp ka agad. Kaya walang warning, laking perwisyo. Anyway, sa second offense, diba, meron ng fine na 3,000 and 1 month suspension ng business permit. At kung talagang hindi talaga patatalo at talagang para lang sa pera, diba? Kahit na mag-cut kayo ng klase, punta kayo dito, sasarahin na nila ang kanilang establishmento. Sabi nga nila, at tulad ng sinabi natin earlier, it takes a village para magpalaki ng bata. Ito talaga dapat sama-sama yung community, yung paaralan, yung local government, yung business community, and of course, yung mga magulang, diba? Palaging ano yan pagkausap nyo palagi yung mga anak ninyo. Although in this day and age ng computer games, mahirap talagang kalaban ng computer games. So dapat, sama-sama tayo pong nagbabantay para hindi mawala sa landas. At makapag-graduate ang mga anak natin. Tama na muna ang Facebook, ang mga Counter-Strike, ang mga kung actually, mas addicting yung mga games for children. Yung games. At violent games, Violent games. Naku, ang mga nanay, huwag na uumpisahan ng mga ganyan. Kaya i-monitor ang ginagawa ng ating mga anak. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat and happy Friday.